May binibenta kayong classic gift boxes sa labas. Tama ba ako? Gusto ko sanang kumuha ng 2 nun. Kukunin ko na lang mamaya pag alis ko. Sige po, sandali lang, ma'am. Aminin mo, itong pagkain sa labas, yung gastos nyo rito, wala lang sa law firm nyo to, di ba? Sa taas ba naman ang singil nyo para sa serbisyo ninyo? Attorney Chang, siguro naman, alam mo ang sitwasyon ng pamilya ko sa ngayon, tama? Pagkatapos mapawalang bisa ang kasal ko at matuloy na yung divorce ko, wala masyadong matitira sa akin. Kaya naman, gusto ko sanang pag-usapan natin to. Pwede bang pagbigyan mo ako na babaan pa sana yung ibabayad ko sa attorney fees? Madam, ang attorney fees ay batay sa government rules at market regulations. Mahigpit naming sinusunod ang two-way rule. Hindi ko pwedeng desisyonan yun ng mag-isa. At kayo na yung pinakamababa sa lahat ng divorce cases namin. Walang kwentang dinadaldal mo, Iha. Simpleng kaso lang naman to, di ba? Anong ibig sabihin ng two-way rule na yan? Ay, ang dali nga lang ng buhay ng mga batang abogado. Malaki ang kinikita nyo sa pagsasalita lang. Yung sinasabi niyong pagsasalita, kailangan din po ng oras at professional experience. Ay, Attorney Cha, kung ganito na lang kaya, tutulungan kitang makahanap ng boyfriend, okay? Hindi mo na itatanong, marami akong kakilala. Ang iba sa kanila may magandang family background. Ihahanap kita ng boyfriend tapos, ikaw naman, bibigyan mo ako ng malaking discount. Huh? Sa ganun, magiging patas na tayo. Ikaw pa yung nakinabang. Madam, inventory count na tayo. Total kasama sa oras ng consultation yung pakikipagkwentuhan niyo sa akin. Aba, di na ito makatwiran. Magrereklamo na ako niyan tungkol sa'yo. Kayo, sinisingil nyo kami sa lahat ng ginagawa nyo. Pati oras ng pagkain at paglalakad. Pati doon sisingilin mo ko. Sobra naman kayo. Ganito na lang, madam. Gawin na lang nating 20 minutes yung pagkakape at pagpunta natin dito. Okay na ba yon? Tingin mo sapat na yung 20 minutes? Ano ka ba naman? Hindi bababa ng 30 minutes yun. Sige. Oh, oras na para sa afternoon tea. Kumain ka ng matamis. Kahit busy ka, kailangan mong magpahinga. Oh, sabi mo fruit flavor dessert at mo ako binili ng chocolate. Points ko pinambili dyan. Yung favorite mo lang yung available. Kung hindi mo maubos lahat yan, pwede mong ibigay sa akin, libre ako. Sinabihan ka ba ni Chen Hang na alagaan ako? Hostage na kasi ngayon si Yufei kaya pumayag ako. Ginagawa ko to para di niya mabuli si Yufei. Magandang deal na yon. Hindi ko akalain magpapakababa ka dahil lang sa lalaki. Kailangan kong paglaanan ng oras ang relasyong to kahit papano. Ikaw, saan mo nakuha lahat ng ebidensyang yan? Di ba divorce case ang hawak mo? 2 toilet brush, 13.60 cents lahat. May mas malala pa dyan. 2 takip, 80 cents. Uy, marami tayong kapaki-pakinabang na kaso pinagpalit mo sa divorce case ng isang matandang babae. Magagalit si Attorney Chen yan. Ayos naman ito. Kung kukuha tayo ng mga ganitong klaseng kaso, may pag-asang manalo ang firm natin ng Golden Scale Award. Ang sabihin mo, malaking gulo to at hindi simpleng kaso lang, no? Di ka ba natatakot magpakasal pagkatapos nito, ha? Maraming divorce case ng mayayamang na nauuwi sa gulo. Tingin ko naman, kung nagkakaintindihan sana ang magkabilang kampo, kaya nilang maayos ang gulo. Ganun pa man, kung gustong makipag-usap nung isa, tapos ayaw makinig nung isa, yun ang katapusan. Okay. Ngayon alam ko na maswerte si Attorney Chen dahil nakahanap siya ng makatwirang girlfriend tulad mo. Miss Piloso pa. 7.90 cents, 2 feather duster. Ilista mo yan, ha? Tawagan mo ako kung may kailangan ka pa. Salamat! Mr. Chen, it's been a great pleasure working with you and your team. And we appreciate your professionalism. It has improved our efficiency tremendously. You're welcome. As you all know, efficiency is my principle. Oh, and could you tell me where the nearest coastline is?
Yao, hindi ka pa tapos sa trabaho. Hindi pa ba sinasabi sa'yo ni Tanying? Balita ko kinuha mo yung divorce case na yun. Hindi ka ba nahihirapan? Bakit ba nakikita ko pa rin ang ngiti mo sa isip ko kahit wala ka? Hindi na ako bata. Huwag ka mag-alala. Ako yung super lawyer na nakakatiis sa pang-torture mo. Kaya kong harapin ang lahat ng uri ng kliyente. Okay. Sabi mo gusto mo pagmasdan ng baybayin sa ibang bansa pero wala ka ng panahon. Tama. Tingnan mo. Sabi ng mga kasamahan ko dito maganda raw ang baybayin sa Southern France. Kaya pumunta ako rito. Akala ko pumunta ka sa Switzerland. Wag mong sabihing dumayo ka pa dyan. Ilang oras ka nag-drive. Hindi ba dapat nagpapahinga ka na ngayon? Maaga kaming natapos. Sinabi ko na sa'yo para sa'yo lahat ng oras ko maliban sa oras ng trabaho. Yung camera mo. Balik na rin mo na. Sige na, trabaho na ako. Sabay nating tanawin ang dagat next time kung may pagkakataon tayo. Sige, bye-bye. Mahusay ang ginawa mo dito. Nga pala, balita ko, mahirap kausap itong kliyente mo. Sana walang sigalot sa pagitan niyo. Sabi ni Attorney Wu, kawaan daw ang mga kliyenteng dumadaan sa divorce. Sige, magtrabaho ka na ulit. Sabihan kita kung meron akong concerns. Attorney Jam. Attorney? Pakicheck nga ulit to para sa kanya. Baguhan pa rin naman siya. Ayoko makitaan to ng mali. Hindi na kailangan, attorney. 2 beses ko na itong chinek. Itong unang beses na makakita ko ng ganitong comprehensive evidence list. So, binibigyan mo ng mataas na rating si Chang Yao? Seryoso siya lagi sa trabaho. Hindi na nakakagulat na hinahangaan siya ni Attorney Chen. Attorney, hirap ako sa isang kaso ko. Ipasa ko kaya Huwag yun mong sa kanya. subukang ipasa ang trabaho mo sa iba. Ayoko may nakikitang ganyang katamaran sa kahit na sino sa team ko, okay? Sige na. Pasensya na po, hindi na mauulit. Attorney Liang, kumusta ang kasong hinahawakan ni Chang Yao? Mahusay ang pinapakita niya. Tama ka nga tungkol sa kanya, Attorney Chen. Salamat. Sabi ko na nga ba, espesyal siya. Pangkaraniwan lang siya nag-graduate sa hindi sikat na law school. Anong special sa kanya?
iniwan mo sa bahay? Imposible, hindi ko naman inuwi yun. Tinatago ko lahat ng ebidensya dito sa drawer. Hindi ka marunong magtago. Pakitang tao ka lang pala. Pwede bang manahimik ka? Hindi ka nakakatulong. Hindi ka ba takot makarma sa panunuya mo? Hindi kaya may kumuha nun? Yun lang may mga access cards ang pwedeng pumunta sa floor natin at mag-scan ng fingerprint para makapasok. May spy dito? Gusto mong tingnan yung CCTV? Wala nang oras. Magsisimula na yung hearing. Anong klaseng abogado ka? Ano ngayon kung maganda ang pagbumukha mo? Napakaburara mo naman! Maganda ka lang sa panlabas na anyo! Sa lahat ng ebidensyang nasa iyo, paano mo nagawang walain yung pinaka-importante sa lahat? Basura sigurong laman ang utak mo! Patawarin niyo ako, madam. Totoong kapabayaan ko nga to. Pero kung malma kayo, tutulungan ko kayong makuha ang 100,000 kahit wala yung original. Paano mo magagawa yun, Aber? Nawala mo na yung IOU, paano mo ipaglalaban yun? Madam Wu, ang photocopied evidence, pwedeng corroborative evidence. Anong sinasabi mo dyan? Huwag niyo nga ako niloloko sa mga magagarbong termino niyo. Akala niyo di ko alam tong ginagawa niyo? Makinig kayo. Pag di ko nakuha yung 100,000, kapag dito inaward sa akin ng korte, ikaw ang magbabayad sa akin. Walang problema. Kung mawawala sa inyo yung 100,000, ako ang magbabayad nun. Chang Yao, Bakit ako magtitiwala sa'yo? Ganito na lang, madam. Gagawa ko ng kasulatan. Kung mawalan ka ng 100,000 dahil nawala ko yung original document, ako si Chang Yao ang magbabayad sa inyo. Ayos na ba yun? Attorney, ayos lang yun. Tao lang ang mga abogado. Normal lang na pumalpak minsan. Di ba, taga Junhang din siya, lower batch mo? Madam, tingnan niyo to. Pwede niyo na yung pirmahan kung wala kayong problema sa mga nakasulat dyan. Gusto kong maliwanagan lahat. Kapag hindi binigay ng korte ang 100,000, sisingilin kita sa araw na yon. Walang problema. Babayaran ko to sa'yo ng buo. Sa bagay, maaga pa. Ba't di muna tayo maglakad-lakad? Tara, baka sakaling bumalik ka sa hulog. Hindi ka na. Ayon sa kampo ni Wuji, nagbigay na sasakdal ng IOU na 100,000. Sa kampo ng nasasakdal, meron ba kayong pagtutol sa sinabi ng claimant? Dahil maraming taon ang nakalipas, hindi na matanda ng kliyente ko ang mga detalye. Ipakita na lang ng kabilang kampo ang orihinal na dokumento. Pasensya na, Your Honor, na wala ang original copy. Madam, ayos lang. Marami pa tayong ebidensya. Your Honor, wala akong hiniram na pera. Wala akong pinirmahang IOU. Kaya wala akong utang sa kanya. Ang matandang to? Gusto mo bang takbuhan ang utang mo? Puro ka talaga kalokohan! Hoy! Mas mayaman ang pamilya ko sa'yo bago pa man tayo ikasal at alam mo yun! Nagkapera ka lang naman simula nung pumasok ka sa pamilya ko eh! Hayop ka talaga! Alam mo ba kung gaano kalaki ang ginastos mo sa pera ko? Hindi ka pwede magsalita ng walang takbuhan ang utang mo? Maligtas ka Nasasaktan! ba? Bumalik ka na sa akin ang upuan mo! Pwede ba wag mo kong hawakan? Ang malas naman ng schoolmate mo. Nakakuha siya ng kliyenteng katulad niya. Ba't ako yung kinakalagkan yung palabas? Grabe ang pabigat. Inisindi ako! Ano ba? Magulustili po kayo. Pasensya na. Ano ba kayo? Madam, kumalma kayo. Paano ako kakalma sa mga nangyayari? May mga rules na dapat sundin. Hindi makakatulong ang pagsuway nyo rito. Nagsimula na ang hearing natin. Kung titigil tayo ngayon, lalo tayong madedehado. Kasalanan mo ang lahat ng to! Winala mo kasi yung pangunahing ebidensya ko! Pero may iba pa tayong ebidensya. Ako mismo ang umayos ng lahat ng yon at kabisado ko lahat. Nagsimula na ang paglilitis. Ayaw niyong matalo, di ba, madam? Hindi ko na talaga makuha ang pera ko. Walang hiya talaga siya. Your Honor, kumalma na ang kliyente ko ngayon, handa na uli kami. Ipinasa na namin sa inyo ang kopya ng original na IOU. Tingnan po ninyo. Sa tingin namin,
Peke ang ebidensyang pinapakita nyo ngayon. Hindi ito valid, walang legal basis. Ito ang kanyang bank transaction record. Tumutugma ang cash flow, oras, halaga at recipient ng pera sa impormasyon ng kopya ng IOU. Si Wu Jie yun na nagsauli ng perang hiniram niya sa kliyente ko at hindi siya nagpahiram ng pera. Nakumpirma namin ang pruweba ng pangungutang. Kung sinasabi niyo na ang plaintiff ang umutang at siyang mismo ang nagbalik ng pera sa defendant, pakita niyo sa amin ang transaksyon bilang patunay na naibalik nga niya yung perang yon. Binigyan siya ng kliyente ko ng cash. 100,000 lahat yon. Your Honor, pahayag lang ang ibinigay nila at walang pinapakitang patunay man lang. Gayunpaman, may malakas kaming ebidensya na nagpapatunay na humiram ng perang nasasakdal sa kliyente ko bago sila kinasal. Nasasakdal, pakibigay ang nasabing ebidensya sa korte ngayon. Ipinagpapaliban ang hukuman sa ngayon. Magpapatuloy ang diskusyon. Tuloy ang paglilitis tungkol sa hinahabol ng nasasakdal. Kaugnay sa 100,000 na IOU, isinumite ang kopya ng orihinal na ebidensya at ang tala ng transaksyon nito sa bangko. Ang parehong ebidensya ay nagpapatotoo sa kanyang hinahabol at ang nangyaring transaksyon bago pa sila ikinasal. Kung kaya't kikilalanin namin ito, nakalakip sa ilalim ang pasya ng hurado. Yung schoolmate mo, pre. Mahusay. Hindi mo kilala mentor niya? Madam, nanalo tayo. Yun ay dahil tinago ko ang lahat ng bank transaction records ko. Dahil kung hindi ko mababawi yung 100,000 ko. Sarili ko lang talaga ang maaasahan ko. Wala talaga kayong kwentang mga abogado. Patawad, madam. Kapabayaan ko ang nangyari. Tama na. Kailangan ko nang makauwi at mag-empake. Ito ang resibo ng mga biyahe ko. Humingi pa ako ng dagdag sa taxing sinakyan ko. Marireimburse naman siguro kayo dyan, no? Isama mo na lang yan. Saka ako na ibibigay yung pinang-uwi ko. Isama mo rin yun. Walang problema. Huwag mong kalimutang ibigay yung pera. Changyao, hindi mo dapat pinagbibigyan ng katulad niya. Ayos lang. Malapit lang naman ang bahay ko. Marami pa akong budget. Makipagkita ka na sa kliyente mo, pahinga lang ako. Congratulations, Attorney Chang. Changyao, Yaw. Attorney Gu, Attorney Lee, I'm sure pagod ka. Inom ka muna. salamat. Magkano to? I-transfer ko na lang. Huwag kang magbagit ng pera. Naalala ko tuloy si Chanhang. alam mo maraming naipapanalo ang kaso si Beijing dati. Mahusay siyang magtrabaho hanggang sa makaharap ni si Chen Hang. Wala siyang naipanalo laban sa kanya. Minamala sa mga abogadong nakakaharap niya. At hindi lang ako. Pati na rin si Chang Yao. Bigla na lang nawala yung ebidensya. Tapos mahirap pakitunguhan yung kliyente. Wala siyang kinalaman sa nawalang ebidensya. Kapabayaan ko lahat yon. Siguro, Siguro hindi ka dapat maging abogado? Dapat ka ngang maging abogado. Hilig ni Chen Hang mangharang ng tagumpay ng iba. Kaya iniisip ng mga nakapalibot sa kanyang wala silang kwenta. Pero iba ako sa kanya. Para sa akin, mahusay ang ginawa mo kanina. Kalmado ka at may kumpiyansa. Maganda ang kinabukasan mo. Kung puno ka na kay Chen Hang, pwede ka lumipat sa Jinxiang and Associates. Hindi ganun kalaki kita namin, pero mabait kami sa partners. Pag-isipan mo rin to. Baka masumusay ka ron. Sige na. Li Changshuan, nakita mo siya kanina? Kaya pala puro papuri siya dun sa group chat ng mga abogado. Sabi niya, yung kaso mo ang pinakakalmadong counter-attack na nasaksihan niya. exage ka naman. Napakaliit na kaso lang naman nun. Anong maliit? Si Wuji ang kliyenteng isang beses mo lang makakaharap sa buhay mo. Mabuti nga, hindi na natin siya makikita. Teka, mag-celebrate kaya tayo. Mag-party tayo mamayang gabi para mapagpagyang kamalasan mo. Sige.
Ano yun? Wala talaga akong masabi! Walang kwentang kumpanya! Umalis kayong lahat sa harap ko! Anong klaseng opisina meron kayo? Wala akong masabi sa inyo! Napakawala niyong kwenta! Sobra niyo talaga Madam Changyaw! Wala kayong kwenta! Madam, Anong klaseng mag-usap po offer? tayo sa meeting room. Halina Huwag kayo. mo akong tawaging madam. At huwag mo akong mahawak-hawakan. Bakit ako pupunta sa meeting room? Dito ako magsasalita. Bahala na silang humusga sa mga pinagagawa mo. Ito ang tao sinasabi ko. Nawala niya yung ebidensya, yung IOU ko. Tinapon lang niya. Tapos ngayon gusto niya akong singilin ng serbisyo niya? Paano niyo ba gustong ayusin to? Siyempre, wag mo na akong babayarin ng kung anuman. Madam mo, humihingi uli ako ng tawad. Alam ko nagkamali ako, pero hindi ho pwedeng hindi namin kayo singilin ng attorney's fees. Makinig ka sa akin. Dapat mong i-waive ang lahat ng fees. Kailangan mo rin akong bayaran ng mental damages. Pero ginawa ko na ang lahat para ipaglaban ang interes nyo. At ayon sa batas natin, magbabayad lang ang abogado sa kliyente kung nakagawa sila ng iligal na ikinatalo ng kliyente. Ay, sus! Huwag mo nga akong subukang takutin sa ganyan. Matagal na ako dito sa mundo. Hindi mo ako basta-basta matatakot. Wala na akong sasabihin sa'yo. Ayaw kitang makausap. O siya, tawagin niyo na dito ang boss niyo. Madam Moon, Huwag mo akong hawakan. Ayoko hinahawakan mo ko. Hoy! Alis! Alis! Pwede ko kayong ipapulis sa ginagawa niyong yan. Kung may opinion kayo sa serbisyo namin, maghain kayo ng reklamo sa association o kaya magsampa ng kaso. At kung ayaw niyo magbayad, sasampahan namin kayo ng kaso. Sino nang bigay sa'yo ng karapatang magsalita sa akin ng ganyan? Bakit? Boss ka ba niya? May naghahanap ba sa akin? Kumusta? Ikaw siguro ang boss niya, no? Oo, ako ang boss ni Changyao. Kung may concerns kayo, pwede niyong sabihin sa akin. Talaga? Sasabihin ko talaga sa'yo. Hello, Tanya.